ay sumigaw. Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng kalinagan ito, sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, subalit sa mukbay, nagsasalita ako sa mga talinhaga upang ang pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makakaunawa. Ngayon ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nakatabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makinig ay tumanggap ng may galak ang salita. Subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalawyawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumalang. Ang mga nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagkatsaga. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya hindi lalagay ito sa ilalim ng higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Sapagkat walang makatago na hindi mahayag o walang lihim na hindi malalaman at malalasad sa liwanag. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo makikinig sapagkat siyang mayroon ay lalo pang pagbibigyan at ang sino mang wala, pati ang inaakalang niyang nasa kanya ay ulit. Jesus, nang siya ay sa lupa, nag-preach na at parang hindi napapagod at gumagawa lagi ng mabuti. At ang babaeng si Maria na dati hindi Vicente na nagsisi ay nakatanggap ng kapatawaran at naging masukit ng ulo niya. Ngayon, ang puso natin ay tulad ng lupa na kung saan ilalagay ang binhi ng salita ng Diyos. Mga bisita namin dito at kaibigan, hindi kayo maliligtas ng Diyos kung hindi kayo maniniwala sa Kanya na may pananampalataya. At kung isipin ninyo na pwede kayong mabuhay sa Panginoon at sa pleasure ng mundo ito, nagkakamali kayo. Masasakal ng mundo ito ang salita ng Diyos. Ngayon sa mga tagapagkayag ng salita ng Diyos at sa mga Kristiyano, dapat magsilbi tayong ilaw sa mundong ito na hawak ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo maging mabuti, kundi gumawa tayo ng mabuti. Hindi tayo binigyan ng talento ng Diyos para itago, kundi dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos. Okay?